Nice day ngayong araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Ayan na nga at nilagyan na natin ng tape para may guide na tayo. Dahil ang gagawin pala natin ngayon ay armband. Bago pala muna natin idikit yung stencil, mainam na ihitan muna natin lalo na pag may balahibo o may buhok yung lalagyan natin ng stencil para maiwasan na may sagabal pa pag nagtato tayo mamaya. Heto na nga at ididikit na natin yung stencil. Kaya pala tayo naglalagay ng tape sa taas para may guide na tayo. Nang sa ganun hindi na tayo mahihirapan na pumaling pa itong gagawin natin. Dahan-dahan nga lang natin itong dinidikit. Tapos sinagat din natin yung pagkat natin dun sa design ng ini-stencil natin. Para itatapat na lang din natin sa pinakadulo ng tape. Para nang sa ganun pumantay itong armband na gagawin natin. Titignan nga lang natin yan paikot hanggang magtugma yung magkabilaang dulo. Ito rin kasi yung isa sa pinakamahirap gawin sa tattoo, yung armband. Dahil kailangan talaga magtugmaan magkabilang dulo. Pero kahit papano, itong technique na to ay nakakatulong at malaking tulong para sa atin. Para nang sa ganun magawa natin to ng maayos. Kung may aayusin man tayo, konti na lang. Hindi na ganun kahirap yung aayusin natin. Ayun na nga't nagtugma na magkabila ang dulo. Para sa mga kapatid natin na hindi pa nakakapag-try mag-armband, pwede mo rin i-try yung gantong diskarte. Lagyan mo lang ng tape magkabila ang dulo. Dapat pantay din. Para maging pantay din yung armband na ilalagay mo, yung ididikit mo na stencil. Dahil naidikit na natin yung stencil at naka-ready na si Sir, ready na rin natin yung mga kailangan nating gamitin. Para maumpisahan na natin, nakamutin yung braso ni Sir na nangangati. Si Sir pala ay nagpa-schedule sa atin at nag-down payment na rin. Para sure na makamot yung braso niya kasi gustong-gusto na daw niya at kating-kati na siya magpatato. Kaya agad na nga rin siya nag-down payment para may schedule na rin siya sa araw nang gusto niya magpatato. Nagulat nga tayo kay Sir dahil pagpunta niya dito sa studio, agad-agad niyang napuntahan yung studio natin kahit first time pa lang niya magpunta dito sa studio natin. Si Sir pala hindi first time na magpapatato. Dahil may tattoo na nga daw siya sa dibdib. Pero first time niya na magpapatato dito sa studio natin. Hindi pa nga tayo nakakalahati ay mapapa-break time tayo ng maaga dahil tanghali na nga nakapunta dito sa studio natin si Sir. Kaya ang ginawa natin, nagpahinga muna tayo para kumain. Para nang sa ganun ay may lakas kaming dalawa sa gagawin naming session. Dahil alas 12 na nga, sinabihan natin si Sir na baka gusto mo mag-break time Sir, sabihan mo lang gutom ka na para kumain na lang muna tayo. Pagkatapos nga namin kumain, kwentuhan muna kami Sir, nagpababa muna kami ng kinain namin. Hindi ko na sa inyo isi-share mga kap kung ano yung pinagkwentuhan namin, pero makikita mo naman sa mukha natin na medyo masaya tayo. Konting kwentuhan lang para makapagpahinga tapos umpisa ulit. Medyo nga napareklamo sa atin si Sir dahil medyo masakit na nga ganyan daw talaga pag napapahinga. Kaya mas mainam talaga at tuloy-tuloy yung session. Naiwasan talaga magpahinga para matapos design o tattoo na gusto nyong ipatato. Iwasan na magpahinga para hindi ganun sobrang sakit pagbalik na ulit ng tatuan. Medyo masakit nga rin tong ginagawa natin kasi puro linya yung ginagawa natin ngayon. Bali lilinyahan muna natin itong armband bago natin i-shading yung dapat nating i-shading mamaya. Ito palang design na napili ni Sir ay nakita na niya sa balat. Kaya ang ginawa natin, manap tayo ng reference na hindi nakadikit sa balat para magawa din natin tong armband ng maayos at maganda at tutugma sa braso ni Sir. Tapos nag-request na nga lang din tayo kay Sir na lagyan na lang namin yung parteng walang shading. Dahil yung design na gusto niya mangyari ay walang shading. Kaya para medyo may bago o hindi ganun kagaya yung design, ay babaguhin natin ng bahagya. Lalagyan na lang natin ng shading yung part na walang shading. Si Sir naman ay pumayag sa gusto nating mangyari. May pinakita nga rin tayong sample sa kanya para ma-recognize niya rin yung pwedeng mangyari sa tattoo niya. Dito nga sa parting gitna ay nagsishading na tayo. Dahil dun sa reference ay naka-shading to ng kulay black. Itong part nga din ay kailangan natin ni shading. Dahil ito nga yung gustong mangyari ni Sir sa tattoo niya. Tapos ito na yung ni-request natin kay Sir. Magsi-shading tayo medyo malabo o wash black ink para medyo may texture itong tattoo ni Sir para hindi ganun ka-plain. At medyo may twist ng konti at hindi kagaya ng nasa reference. Paikot nga yan. Ito na nga rin yung last na gagawin natin na shading. Siyempre hindi tayo papayag na matatapos itong tatuan natin ng ganun-ganun na lang. Kailangan muna natin maglagay ng white ink siyempre para mas lalong lumutang itong design na gustong ipatato ni Sir. Pero para hindi sobrang sakit ang mangyari dito sa tatuan namin, itong gitna o center na design na lang yung lalagyan natin ng white ink. Para sa mga nagtatanong, yung ginamit natin na needle dito, gamit tayo dito ng 5RS para dun sa lining na medyo makapal at para dun sa mas makapal pa na linya o outline, gumamit pa tayo ng isang 9RS. Tapos para naman sa shading, gumamit tayo ng RM Round Magnum na 11 para sakto at smooth lang yung pag-shading natin. Mainam din kasi gumamit ng mga Round Magnum lalo na pag-shading para smooth talaga yung pag-shading. Yun na nga din, halos patapos na tayo. Lilinisan na nga rin natin to para makita nyo na itong armband na ginawa natin kay Sir. Ayan na nga, at naging masaya naman si Sir sa ginawa nating tattoo sa kanya. At paikutin na natin yan. Pakita na rin
rin natin kung ano yung kinalabasan. Dahil naging masaya si Sir, naging masaya tayo dahil sa ginawa nating tattoo sa kanya. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice!